Bagyong Esther, patuloy ang pagbuo habang papalapit dito sa ating bansa. Alamin ang mga lugar na posibleng madaanan nito sa mga susunod na araw. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, narito na ating update sa panahon ngayong araw ng Huwebes, June 4, 2026. Patuloy nating binabantayan ang isang sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR na maaring maging susunod na bagyo sa ating monitoring area habang ang southwest monsoon o hanging habagat ay patuloy na nagpapabuhos ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Mga kababayan, una nating tingnan ang pinakahuling kalagayan ng isang low pressure area na tinatawag na LPA-06A. Ayon sa pinakahuling datos, ang LPA ay namataan sa layong 620 km kanluran ng Bacnotan, La Union. Kapansin-pansin, base sa pagsusuri ng Japan Meteorological Agency o JMA, ang sistemang ito ay isa ng minor tropical depression o isang mahinang tropical depression. Gayunpaman, ayon sa Pag-asa, ito ay patuloy pa ring itinuturing na isang low pressure area at nananatili sa mababang posibilidad nitong maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Subalit, hindi natin inaalis ang posibilidad ng pagdevelop nito sa mga susunod na araw. Kung ating susuriin ang galaw ng sistemang ito ay nasa bahagi ng West Philippine Sea at inaasahang kikilos sa pagkalahatang direksyon na hilagang kanluran o northwest. Sa ngayon ay nasa katamtamang tsansa na ito na maging isang bagyo at mababa pa rin ang tsansa na magkaroon ng direktang landfall sa alimang bahagi ng ating bansa. Kapag nagpatuloy ang pag-organisa ng sirkulasyon na ito ay tuluyan na itong maging isang tropical depression sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y bibigyan ng local name na Bagyong Esther, ang ikalimang bagyo sa taong 2026 at magiging unang bagyo naman ngayong buwan ng Hunyo. Mga kababayan, nakikita po natin ayon sa ating mapa, patuloy na itong lumalapit sa ating Philippine Area of Responsibility at unti-unti na nga itong nabubuo habang papasok sa ating PAR. At sa kasalukuyan, mas mahalaga ang epekto nito sa habagat kaysa sa direktang pagtama nito sa ating bansa. Paano nito pinapalakas ang habagat? Bagamat malayo ang sentro ng parating na bagyo o magiging bagyo o LPA, nagsisilbi itong parang higanting vacuum sa karagatan. Habang umiikot ang sistema, hinihigop naman nito ang napakaraming moisture mula sa West Philippine Sea at South China Sea. Dahil dito, lumalakas ang southwest monsoon o habagat. Ito ang dahilan kung bakit kahit walang direktang pagtama dito sa ating bansa ay nakakaranas tayo ng malawak at tuloy-tuloy na pag-ulan. Ito rin ang parehong sitwasyon na naranasan natin noong mga nakaraang taon kung saan ang bagyo ay malayo ngunit malawak ang epekto ng ulan sa ating bansa. At dako naman sa ating heavy rainfall outlook ngayong araw, pinakamalakas ang epekto ng habagat ay sa lugar ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Inaasahan ang mga lugar na ito na aabot sa 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan. Katumbas ito ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na maaring magdulot ng flash flood, pagtaas ng tubig sa ilog, landslide at sa bulubunduking lugar, pagbaha sa mga mabababang lugar. Lalo nating pinapayuhan ang mga kababayan natin na residente ng Zambales, Bataan at Tarlac at Pampanga na manatiling alerto dahil ilang araw ng sunod-sunod ang pag-ulan sa inyong lugar. Para naman sa kalagayan ng panahon sa buong bansa sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga, makakaranas ng occasional rain. Ibig sabihin nito, hindi lamang panakanak ang pag-ulan kundi ang mga pagbugso ng ulan ay maaring tumagal ng ilang oras. Dulot ito ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Posible ang moderate hanggang heavy rains na maaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Calabarzon, Mimaropa at natitirang bahagi ng Central Luzon, makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Bagamat hindi tuloy-tuloy ang ulan, may posibilidad pa rin na malalakas na thunderstorm lalo na sa bandang hapon at gabi. Sa lugar ng Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm. Mainit at malinsangan pa rin sa umaga ngunit maaring magkaroon ng biglaang thunderstorm sa bandang hapon. Sa lagay naman ng hangin at karagatan, mahalaga ito lalo na para sa ating mga mangingisda
isda at mga bumabiyahe sa karagatan. Sa Northern Luzon, Central Luzon at Western section of Southern Luzon, ang direksyon ng hangin ay pa-southwest na may taglay na lakas na moderate to strong wind na tinatayang nasa 20 hanggang 50 kilometers ang bilis bawat oras, na may taas na alon mula 1.2 hanggang 3.1 metro ang taas. Katumbas nito ng moderate hanggang rough seas. Mapanganib ito para sa maliit na sasakyang pandagat at pinapayuhan ang mga bangkang dimotor at maliit na sasakyang pandagat na mag-ingat at huwag nang pumalaot kung hindi naman kinakailangan. At sa ating natitirang bahagi ng bansa, ang direksyon ng hangin ay pa-south hanggang southwest na may lakas na light to moderate wind na may bilis na 10 hanggang 30 kilometers bawat oras. Ang taas ng alon posibleng umabot mula 0.6 hanggang 1.5 metro ang taas. Katumbas nito ng slight hanggang moderate seas. Mas ligtas kumpara sa kanlurang bahagi ng Luzon, ngunit kinakailangan pa rin ang pag-iingat lalo na kung mayroong thunderstorm sa inyong lugar. At sa ating temperatura, sa Metro Manila, pinakamababang temperatura 25.3 degrees Celsius at ang pinakamataas naman ay 31.5 degrees Celsius. Mas mababa ito kumpara sa mga nakaraang araw dahil sa makapal na ulap at madalas na pag-ulan dulot ng habagat. At sa ating astronomical information sa Metro Manila, ang araw ay sumikat kaninang alas 5:26 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 6:23 ng gabi. Mga kababayan, para sa ating 3-day outlook, sa mga susunod na araw patuloy na lalakas ang habagat, magpapatuloy ang mga pag-ulan sa kanlurang Luzon. Posibleng magpatuloy ang pagbaha sa ilang lugar sa Central Luzon. Patuloy nating babantayan ang low pressure area LPA 06A sa West Philippine Sea. Kapag tuluyan na itong naging tropical depression sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, ito ay tatawagin ng Bagyong Esther. Sa ngayon ay mababa pa rin ang posibilidad ng landfall, ngunit mataas ang posibilidad na magpatuloy itong magpalakas sa habagat. Kaya mga kababayan, kahit walang direktang bagyong tatama sa bansa, huwag nating malitin ang epekto ng habagat dahil ito ang pangunahing sanhi ng malawakang pagbaha at landslide sa maraming bahagi ng ating bansa. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Mga kababayan, sa panahon ng malalakas na ulan, bagyo at pagsubok ng buhay, madaling makaramdam ng pangamba, ngunit ipinapaalala sa atin ng Awit 46 verse 1 na ang tunay nating seguridad ay hindi nasa lakas ng ating bahay, kagamitan at kakayanan, kundi nasa Diyos. Tulad ng isang matibay na silungan sa gitna ng unos, ang Panginoon ay handang sumaklolo sa kanyang mga anak. Kapag hindi natin kontrolado ang mga pangyayari sa paligid, maaari nating ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga alalahanin at takot. Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan at kalakasan sa gitna ng mga unos ng buhay. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo, sa iyong kapangyarihan at pag-ibig. Ingatan mo ang aming pamilya at bayan sa pangalan ni Jesus. Amen. At yan po ang ating update sa panahon. Ngayong araw na ito, kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, magyanda, magiligtas, pag-alerto, ingat tayong lahat.